Yes naman, alam nyo mga partners, medyo mainit na mainit itong vlogger na binigyan ng posisyon. Oo, talaga namang napakatindi. At ngayon ay may balita tayong ipinahiya siya, binara siya ni parang konti na lang sasabihan na siya na hayaan nyo na, pagbigyan nyo na, parang pinabili lang ng suka. Parang sinabi, baguhan. Yan. Mamaya pag-uusapan po natin yan patungkol kay Claire. Ang sa akin lang, parang lumalabas na ang pagkaka-hire po dito kay Attorney Claire ay parang isang pahiwatig ng talagang kahinaan ng presidente. Alam nyo mga partners, mag-hire ka ng isang secretary, Yusek, tapos walang ginagawa kung hindi banata ng Duterte. Ito ay para sa akin para itong pagtago sa saya. Sa palda ni kasi alanganin ano ba to? Spokesperson ba to? Ano ba sasabihin? Ito ba ay boses ng presidente? Yung iba daw, yung iba hindi, yung iba oo. So naguguluhan na tayo dito sa pero talagang sinadya ito na alam mo, napapaisip ako mga partners Bakit? Kung may kamay dito si si First Lady. Napapaisip lang naman ako dahil yung style ba, na kumuha sila ng maingay na taga-talak, tapos babae. Siyempre, hindi yan basta-basta pwedeng barahin ni PRRD. So, si BBM, tago kay Claire, hindi niya mabara si PRRD, nagsabayan So, tago ka kay Claire, kasi si babae, bubulong-bulungan. Mahirap patulan ni ni PRRD naman. Di ba? So hindi natin alam kung may idea ito kasi hindi naman ganito dati si Nagugulat ako sa galawan ngayon yung mga bali-balita nga 5 vlogger ang pinagpilian diyan. So nag-iisa lang si Attorney Claire na attorney. Kaya siya yung napili. Sino yung mga 5 vloggers na yun? Bali-balita, yung mga tanso, yung mga kilalang mga malalaki yung channel. Yung mga pinagpilian. Kaso yung iba kasing inalok nila sa posisyon na yan, tumanggi. Ayaw daw nilang mapagtawanan ng netizen. Umalis na nga yung iba tapos sila papasok pa doon, di ba? Medyo, kung ako, magdududa na ako, mag-iisip ako kung bakit umaalis ang mga empleyado dyan sa PCO. Secretary, undersecretary. Kasi may mali Ibig sabihin may mali talaga na nangyayari. Pero alam mo, partner sa akin, hindi ko kayang tanggapin na yung sinasabi niya. Di ko kayang tanggapin. Sakto na naka-sombrero Hindi ko kayang tanggapin talaga na hindi ito boses ng presidente. Yes. Kasi bakit hahayaan mo siyang tumalak ng tumalak? Kung ayaw mo, sabihan mo. Yes. Sekretary mo. Under sa'yo yan. Huwag mo na naman sasabihin na hindi mo alam, meron siyang sariling utak, meron... Yan. Wag tigil-tigilan nyo yung mga palusot na yon. Pero ang pinaka dyan, coach, baka talagang yan ang plano. Yan ang gusto ni Marcos. Kasi magsalita ka lang ng magsalita dyan, bumanat ka lang ng bumanat. Malay mo, may basbas naman kasi isipin nyo, siya ang tigapagsalita. So, ang mapapahamak niya kapag nagkamali siya si President Bongbong Marcos. So, sa madaling salita, yan ay may basbas. Iwas pusoy nga Ang nila dyan, iwas pusoy dahil pag tinanong mo, yan ba ay statement ng presidente? Yung iba, oo. Yung iba, hindi. So, ibig sabihin, pag sablay, may fall guy sila. Di ba? Sino sisihin? Tama. Pag tama, magaling. Credit sa kanya. Pwede. Credited to BBM. Kaya nga yung ganyang lagay ni BBM, may aktong duwag. Yung aktong nakatago. Pero bukod kay may kung hindi, by the word itself, yung spokesperson ng presidente, ibig sabihin, yung mga sasabihin mo ay nagre-reflect sa mga sasabihin ng Pangulo. Kasi kaya nga ikaw ay spokesperson The fact na hindi sinasaway ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga kabalbalan ni Castro, ibig sabihin, pumapayag siya, or ito talaga ang gusto niyang ipasabi or pagsalitain ni Claire Castro. At natutuwa siya dahil meron na
siyang attack dog na talaga namang alam natin, na katulad nga sinabi mo kanina, si PRRD, hindi naman pumapatol yan sa mga babae, katulad ni ex-Vice President Lena Robredo na kung ano-ano pinagbabato sa kanya, pero hindi naman niya pinapansin, di ba? So siguro, ganun nakikita nila. O gamitin natin itong si Claire Castro para mag-ingay tayo, sirain natin si PRRD kasi hindi naman pumapatol si PRRD sa babae. Hindi pa pala, syempre babae yan. Tsaka congrats din natin sila. Sino? Si Marcos tsaka si Attorney Claire. Dahil sa pamamagitan ni Marcos Jr., nagkita sila ng kapatid niya na si Franz Castro. Yun. Congrats. Nawawalang kaibigan. Pero joke yun, baka maniwala yun. Pero si kaano-ano ba nila? Sino? Si Noli De Castro. Noli De Castro. Isa pa yun lolo nila tayo yun Yung mga sinauna yun, kasi may D. Yung Castro na lang. Castro na lang. Yun ang mga modern. Yung may D. Kasi si Franz, sinangunang tao din yan. So pares lang sila ni Noli De Castro. So yan yung new version nila, si Attorney Claire Castro. Si Franz, hindi naman talaga Franz yan. Ang pangalan niyang Franco. Nagdi-disguise yan kaya joke uli yan baka maniwala Pero alam mo yung sinabi mo, partner hindi naman kasi siya spokesperson. Hindi siya sa katunayan, sinabi daw na ayaw ni BBM magkaroon siya ng spokesperson. Ganun nga ang peg nila Ganun ang peg nila para sige, ako magsasalita, pero sa totoo, iba na naman ang gagawa. Siya magsasalita. So, sa madaling salita, iwas pusoy. Ini-etchos tayo. Yung salitang, yung ganyan, may style partida pala, no? Eto, partida, hindi pa siya spokesperson. What if na lang pag naging spokesperson yan ni... Di kasi maikli dila noon. Tinan mo, nung debate, takot nga yan. Di ba? Tanggihan ng tanggi. Kung hindi lang ginawa ng sariling debate yan ng SMNI. Wala yan. Talagang paglalaruan yan ni Cayetano. Yes. Di ba? Pinaglaruan yan ni Cayetano. Makakaharap niya ron si Isko tsaka si Lacson noong 2020. Ano yan? Hindi yan magsasalita ng ganyan. Laging kukuha ng filter yan. Yan. Kakatayin yun ni Cayetano. But anyway. Tapos, syempre, doon yung style nilang medyo hindi ko type. Compare natin Attorney Trixie naging spokesperson, di ba? Ng PCO. Si Harry Roque, attorney din yun. Pero iba ang mga dating nun. Iba. Matalino yun Hindi yan nagsasalita ng below the belt, hindi yan bumabanat kung kanino. Ito, medyo, talagang parang nag-hire sila ng tatahol. Tatahulan ni Pero bukod doon, sa bukod attack dog, isang attack dog to si Attorney Claire. Ikaw naman, ano masasabi mo? Isa ata itong attack dog ba? Si Torre? Ay, naku po. Delikado tayo dyan. Alam nyo nga, sa nga daw ngayon, di umano, ayon sa mga bali-balita at sinabi na mismo ng isang na si Magalong, si Mayor Magalong. Mayor ba niya ako nagkakamali? Mayor. Kapag ikaw ay maingay, talagang panalo ka. Kasi bukod sa 7-7, kasi pangkalahatan na to Hindi lang to umiikot sa Congress, kundi sa lahat. Pati sa Senado. Lahat, pati sa Senado, pati sa labas. Basta maging against ka sa Duterte, banatan mo ng Duterte, banatan mo yung mga kaalyado ng mga Duterte, kasama ka dyan sa 7-7, tsaka sa bago ngayon. May bago ngayon. 30-30. Mas maingay, mas malaki bigay. Mas malaki bigay. So, kung mapapansin nyo, yung mga... Kasi isipin nyo dati yung mga Congress, hindi naman yung nagsasalita tahimik Tapos ngayon, biglang parang naging bida-bida na sila. So, kung ano yung sabihin ng mga Duterte, ano sabihin ni PRRD, ni BP Sara, may press con agad sila. So doon tutugma yung sinasabi ni Magalong. Hindi nanggagaling to sa akin Galing yan kay Mayor Magalong na may 7-7 at may 30-30. Kaya yan si Torre. 30 million? Oo, bali 90 million ng Kaya ito si Torre malamang. Kasi nga, ito si Torre. Sa hinaharap malaki-laki yung mga pagbabayaran nito pero hindi natin alam kung saan yun. Pero kaya nga ito si Torre, kung mapapansin nyo, bakit sobrang bida-bida? So kung pagdidikit-dikitin natin yung mga nalalaman natin about sa mga palabas na pera ng di umano or pakimkim ng Marcos administrasyon, baka eto nga si Torre ay nakakatanggap to ng 30-30.
Hindi galing sa akin yan, ha? Galing yan kay Magalong. Oo. Kasi kung isipin nyo, anong pakialam ng isang PNP, ng isang general, Sa impeachment sa ni impeachment ni Vice President Sara Duterte, anong kinalaman mo dun? Pangalawa, bakit parang ngayon lang ako nakita na isang taong gawa sa kahoy, manipis pa sa sibuyas yung balat. Ang harsh mo naman. Hindi, wag na tayo magpatumbik-tumbik. Bastos din naman siya, hindi ba deserve niya tong mga sinasabi ko, no? So, napakabalat sibuyas. Malamang sa malamang, ito ay baka lang nakakatanggap din to ng 30-30 kasi biruin mo, 30. Oo. Di 30-30, 90 million. Oo. Kaya nag-iingay siguro. Kaya nang-iingay silang lahat. Kaya nga ito sila Gadon, sila Trillanes. Kung mapapansin mo, biglang nagsusulputan, di ba? Maingay, no? So siguro kapag naubos na yung budget, Oo. tsaka bibira agad. Baka naubos na yung nakita sa scanner ng Davao na lalabas. Oo. Tayo mo na 30 million, anong gagawin? Mag-ingay ka lang. Pagbabanatan mo Duterte, Oo. kakasuhan mo Duterte, Kakampi ka lang sa kanila. sisirahan mong Duterte, yun lang gagawin mo. Ay, alam mo, Jay Guevara, Yun lang gagawin mo. si PRRD ang pumatay kay Magellan. Oo. Yung nga, yun din inaalala ko eh. Oo. Oh, yan, Tsaka oo. si Nag-iingay na siya, ha? Tsaka si... Nag-iingay ako, ha? Oo. Tsaka si PRRD rin ang nagsimula ng himagsikan. Ayun, Yan, But anyway, Partner, meron tayong nabalitaan mo ba yan? sabi nga ni Jay kanina, 'di ba? Mas maraming mas maingay, mas marami maraming ang bigay. bigay. Kaya ngayon, sa sobrang ingay, bumagsak ang tulay dahil yung mga pera ng bayan inyong ipamimigay. So inaalam na ngayon ng DPWH ang dahilan ng pagbagsak ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Samantala, pinaghihinalaan namang inaatake ng pating ang isang Russian na diver na natagpuan patay malapit sa Verde Island sa Batangas. Narito ang balita mula kay Carlo de la Peña. Sugatan ang 6 katao, kabilang ang isang bata, matapos bumagsak ang bahagi ng Santa Maria Kabagan Bridge sa lalawigan ng Isabela nitong Huwebes ng gabi, Pebrero 27. Ayon sa DPWH, bumagsak ang tulay nang dumaan ang isang dump truck na may bigat na 102 tonelada. Patuloy pa ang investigasyon at humingi na rin ng tulong ang ahensya sa mga eksperto mula sa Bureau of Design and Bureau of Construction. Ang tulay na may habang 970 metro ay natapos lamang noong Pebrero 1 ngayong taon at may pondong mahigit 1 bilyong piso. Sa Batangas, natagpuan ang bangkay ng isang Russian diver sa karagatang sakop ng Verde Island nitong Huwebes. Ayon kay Captain Erlan Lapitan ng Coast Guard Station Batangas, 4 na Russian divers ang lumusong sa dagat mula Puerto Galera, ngunit inabutan ng malakas na alon. 2 sa kanila ang nakaligtas, habang ang isa ay nadala sa ospital sa Batangas City, ngunit idineklarang dead on arrival. Nagsagawa ng search and rescue operation ang RBCA de Luna kasama ang PCG upang hanapin ang nawawalang diver. Bandang 6:00 ng hapon, araw ng Huwebes, natagpuan ang katawan nito. Wala ng malay at putol ang kanang braso na maaaring inatake ng pating dahil sa presensya ng mga ito sa lugar. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ayun. Mga partner, So regarding nga doon sa mga pamimigay, mukhang ito na nagiging resulta, 'di ba? Nauubos ang pera ng taong bayan na yung imbis na mapupunta doon sa mga proyekto ng ating gobyerno, napupunta ata sa bulsa ng iba. Iyon ay sabi-sabi lamang kasi nga wala talagang natatapos na mga infrastruktura. Kung may matapos man, ganito katulad, ilang kabubukas pa lang, giba na. So ito ay sa tingin natin, ito ay talagang may pagka-substandard at hindi akma yung pagkakagawa niya para madaanan na mabibigat ng mga sasakyan. Now, kung ito ay pero unahin muna natin, this project started 2014 sa panahon pa ni Pinoy. At napagpatuloy po yan doon sa panahon ni Pangulong Duterte at ngayon sa administrasyon ni Marcos, supposedly bubuksan na yan pero may nakita daw sila mga
mga problema, kaya ginawa nila, inayos nila. Pinaglaanan po yan ng 174 million sa pagpapatibay, pagsasaayos. Pero nung binuksan na po yan mga kababayan, hindi pa man tumatagal, ayan po ay bumagsak na. So now, sino nang sisisihin natin ngayon dito? Dahil yung halos 1.2 billion na ginastos po dyan ay nauwi sa wala. No? So ngayon, ang problema natin, saan napunta? Yung dapat sana ay pagpapatibay dyan sa tulay na yan. Kasi kung pinatibay yan, mga kababayan, hindi po yan basta-basta magigiba. So dyan po, ito ay parang pamantayan ng pamumuno ng Marcos, medyo mahina. May pagka-weak kasi po nagiba, no? So, patuloy po tayo magsalita mga kababayan regarding dito dahil pera po natin, pera ng sambayan ng Pilipino ginagastos dyan. Kung gagawa ka rin lang naman ng proyekto, ayusin mo na, ilagay mo sa ayos, patibayan mo na para mapakinabangan ng tao. Now, papunta naman tayo doon sa shark attack mga kapatid, no? Yung shark attack na yon, I think that's a bihira lang mangyari yan dito sa Pilipinas sa atin, sa mga pelikula natin nakikita. Pero ganun pa man, kung kayo po ay magda-dive, mag-scuba diving, siguraduhin na kompleto po kayo sa mga gear. Kasi may nakikita ko dyan, nag-diving din ako dyan sa Batangas mga partner Nagda-diving tayo dyan, may nakikita tayo na nagda-diving, walang pantaas na suot. Kumbaga, dapat naka-scuba suit yan May nakikita tayo, nandun pa man sa pinakailalim, nakapants lang, tapos wala sa ibabaw. Kasi yung mga wag po nating i-encourage yung mga laman dagat na tayo po ay atakihin. Kasi lalo na kung may sugat ka partner, balangsa kasi sugat, naamoy po nila yan. Baka may sugat ito at hindi nakakompleto ng gear, kaya siya kinagat. So ingat-ingat po. Kasi, ayun, iba-iba na talaga panahon ngayon. At siguro sa biodiversity din, nahihirapan, na-stress din yung mga pating dyan sa ilalim ng dagat. Kaya nangyayari ito. Ingat-ingat pa rin. Pero ang punto dito, yung tulay po na bumagsak, sino po ang sisisihin natin dyan, mga kababayan? Partner, ako sa tingin ko, hindi pating yung Kasi ako, meron na tayong experience ng kaunti sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Palagay ko, buhaya. Ang kumagat. Buhaya ang kumagat. Kasi kalat na po ngayon ng buhaya. Ito'y panahon nila kung bagat sa mga aswang lumalabas pagka full moon, di ba? Sasabi. Ngayon daw, naglabasan daw ang mga buhaya ngayong 2022. Ang dami. Mag-iingat po kayo sa mga kababayan natin dyan, lalo na yung mga galit sa adik, baka kainin kayo ng buhaya. Delikado. So, full moon, lumalabas yung mga aswang full moon. Pagka yung mga buhaya naman, lumalabas pagka full budget. Tama? Or out of budget. Dumadami sila. Pero tapos ka na ba, Coach? Pero ang malupit dyan, hindi kaya tinamaan ng barko yan. Baka bilangga ng barko yan, Akala siguro flood control project. Oo, baka mamaya binangga ng barko yan. Kadalasan yan yung dinadahilan. Binangga ng barko, kaya nabutas. O dito naman sa tulay, baka mamaya, yan, binangga ng barko yan, kaya bumagsak. Alam nyo, yung pabasa natin? Kurapang gobyerno, tapos dyan sa mga ganyang proyekto, dyan pinakamalaking mga kupitan na nangyayari. DPWH. Oo, dyan ito Kasi ako, construction worker ako Alam ko yung mga ganyang strategy, yung tipong pag-alis ng inspector, biglang naghihilahan na sila ng bakal. Oo, inuuwi nila sa kanila. Hindi, yan ang ginagawa, hindi inuwi. Ang ginagawa, di ba, halimbawa, may isang nabuhusan na. So, pagdating ng inspector, i-check niya yun kung kumpleto yung bakal. Bago buhusan yun, titignan kung ilang patong yung bakal, kung sakto ba dun sa sa plano. So, pagtingin nun, pag inaprubahan ng inspector yan, bubuhusan. Alis na yun. Etong mga kontraktor, biglang hila yan, tapos ilalagay naman yung bakal na yun sa kabila naman. Pero yung kabila doon, imbis na 4 ang patong, 5, magiging 3 o 2 na lang. So, mas tipid, di ba? Mas tipid sila. Kaya dyan nagkakaroon ng matinding kupitan. Ang pinakamasakit pa dito, alam nyo, ang pinakamasakit dito, yung buti na lang walang nadisgrasya,
Ayun yung pinakamasakit dito, yung may madadamay pa sa pangungupit sa mga ganitong proyekto. At higit sa lahat, buti hindi natabunan yung pulis. Pero malaking disgrasya rin yan. Isipin mo, Coach, buti hindi natabunan yung pulis. Oo. Pulis sa ilalim ng tulay. Ay, wow. Joke pala yun. Joke. Dato kayo seryoso. tanong natin kay Attorney Claire, ano masasabi mo? Sinong kumagat dyan? Pating o buhaya? Kasi ito si Attorney Claire, ha? Maraming alam sa buhay. Alam nito lahat. Oo, alam yan. Oo. Walang binatbat si Ernie Barong Ay, dito wala. kay Attorney. Apo yan ni Nostradamus. Oo, nakikita niya yung mga future, Sino ba yung manghuhula sa Pilipinas? Si Madam Auring yan. Madam Apo Auring. ni Madam Auring May yan. bago na ngayon Baldwin. Baldwin. Ano yan? Baldwin ba yan? Nakalimutan ko. Rudy Baldwin. Ay, hindi. May bago na. Talo na Sino? sila ngayon. Sino? Ito. Attorney Claire. Si Castro na. Bago manghuhula. Si Madam Castro na. Ito, puro hula naman ang pinagsasabi nito. Parang tanga no? Akala mo matalino dahil abogado. Pero sundan nyo yung mga sinasabi nito. Ha? Talo pa yung nag-aaral ng grade 2. Totoo yan. Galing, no? Oo. Hindi, ito, sorry, Coach. Sige. Na, nai-imagine ko, Master Judea, Coach Oli, balang araw, pag nagkaroon ng lineup ulit, ang ganda. Alam mo kung sino? Si Torre, si Trillanes, si Gadon, si Attorney Claire. Ayo. Sino pa yung mga epal niya, yung mga congressman na mga Sama mo na bida-bida. si De Lima. Si De Lima. Biruin mo, makakabuo ng lineup na matindi si si Marcos. Ano tatakbuhin lahat, nila? lahat may sapak. Grabe ka naman. Ang harsh mo naman. Lahat siyang galit sa... Lahat. Galit siya kay Duterte. Lahat siyang galit sa Duterte. Pero takot silang tanungin kung adik si Marcos o hindi. Yeah, may common denomination. Common denomination. Senatorial candidate, no? Pero lahat may mga saltik. Ay, Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.